Isa ka ba sa mahilig sa nature trip at hilig mo ang mabundok na kapaligiran? Yung tipong nasa paanan ka ng mga bundok at may malinaw, malinis at malamig na tubig ng ilog na dumadaloy mula sa isang magandang falls sa bundok? Dito, sa nature trip natin ngayon ay pupuntahan natin ang isa sa ecotourism area sa Aurora, na habang nasa daan ka pa lang ay mabubusog na ang mga mata mo sa ganda ng tanawin at kapaligiran na madadaanan mo dahil sa mga luntian at nagtataasan na kabundukan ang sasalubong kasi sa'yo. yung bundok, oh, solid. Isa pa ay maganda ang kalsada papunta doon, kaya naman ay walang kahasel-hasel sa pagbiyahe. Kaya tara, samahan nyo kami na puntahan ang magandang lugar ng Villa Aurora, ecotourism area ng Maria Aurora, Aurora Province. Let's wander, nature trip tayo. Right, good morning mga idolo. Yan, so syempre as usual, pag ganitong setup ay may pupuntahan na naman tayo. So ngayong araw ay pupunta tayo sa Villa Aurora, sa Maria Aurora. Yan, so dalawang motor kami ngayon, no, at tig-isang angkas. So 4 na tao kami ngayon na babiyahe papuntang Villa Aurora. So titignan natin kasi balita ko ay merong magandang falls doon, no, at ilog. Tapos syempre nature trip ay katabi natin yung kabundukan, no. So titignan natin kung maganda ba talaga doon sa Villa Aurora. So based sa nakita natin, sa research natin sa Facebook, sa TikTok, yan, maganda siya, maganda kasi merong ilog na pwede ka maligo at meron din siyang falls. Yun nga lang ay lalakarin mo. So ang kinaganda doon sa lalakaran mo is sementado na siya, and then may hanging bridge na siya na tatawiran mo. So we'll see mga idol, tignan natin kung talaga bang maganda doon. Yan. So stay tuned, nod lang kayo dyan hanggang matapos to para if ever na magustuhan nyo ay puntahan nyo din syempre. So magiging alis tayo sa vlog natin as usual. So ayan mga idol, dito na kami ngayon sa bypass road sa Bustos. Yan. So dire-diretso lang to, and time check tayo, it's 6:30 AM. 6:30 AM na ngayon mga idol. So roughly 10 AM nandun na kami. So yan. So samahan nyo kami. Let's go! Yan na tayo, no? Gapan, Nueva Ecija. So time check, it's 7:13 AM. Yan. So more or less 45 minutes na tayo biyahe at nandito na tayo ngayon sa Gapan City, Nueva Ecija. Yan. So maya check natin kung ilang kilometers ba at ilang oras pa tayo. So maya na ako magmamap after ng San Leonardo. Yan. So by the way, yung daan natin is sa Bungabon. So dun yung boundary ng Bungabon at Maria Aurora. Una kami dito sa may paglagpas ng San Leonardo. So based dito sa ating map is 2 hours and 12 minutes pa ang ating biyahe at 74 kilometers pa. Yan. So bypass road na to. Ayan, nilikuan natin sa may gasolinahan. Papuntang Cabanatuan. So yung way natin is Cabanatuan, then Palayan City tayo. So, may nakalagay dito road closed sa ngayon, no? So, sa bypass yata, ibang tayo tandaan, dadaan nito. All vehicles. Palayan City, La Urgabal dun. Tangay na off-road! Jeez, di tayo butasan ng gulong dito.
Kaya nga eh. Yung gusto ko motor eh. Para ano eh. Kahit saan ka pumunta eh. Lugi. Sana di kami mabutasan dito. Grabe. Sana di tayo mabutasan dito. Ang tutulis ng ano eh, bato eh. Medyo matipis na rin kasi gulong natin. Lapit na natin palitan. So dito na tayo sa provincial capital of Nueva Ecija. Ayan, Palayan City. Sa yung munisipyo nila. Ganda. Ang laki. Ayan. Mas maganda rin yung daanan dito, no? Hindi rin siya lubak. Sa goods. So, meron pa tayong 1 hour and 19 minutes sa biyahe. At ang kilometers natin ay 47 na lang. Or 47 pa. Yan. So, time check, it's 8:25 AM. Yan. So, magdadalawang oras na kami tumatakbo. At may 47 kilometers pa. Yan. So, 3 hours. Kaya to, 3 hours. Let's go! Doon Dinggalan, yung daan na yan. Tapos dito diretso, Pabongabon. Yan. So dito tayo. Sa kabilang way yung Dinggalan guys. So di ko lang na-videoan yung pinakalikuan eh. Pero dito pag dumiretso ka, Pabongabon naman to. Tsaka pwede rin Pantabangan yan. So alternative route lang to. Bungabon. Saan? Sa Bungabon na tayo. Ha? I love Bungabon. Sana yung mga bundok dito. Magandang tanawin. So doon siguro tayo pupunta. Jeez. O mga birthday. Yeah. So yan guys, dito kami ngayon sa Bungabon. Nagdala kami dito sa Alphamart stopover. Tapos chinek ko yung ano, gulong. Tignan yung gulong ko guys. Ayun. Sheesh. Nasa yung mga maliliit pa. Ayan, meron din. Ayan o, ang dami. Dami nakatusok. Ito pa isa. Ba, ito pa isa. Grabe. So ayan, check natin. Ayusin namin. Meron akong dalang ano eh, pang-vulcanize yan. So wala, ang kulang ko lang is inflator. So to try ko ayusin. Tapos magbobomba na lang siguro kami sa kung saan man available. So paano ba bunutin to? Ay, wala akong pambunot. Rice. Yun o. Bus ang hangin. Gagi, laki. Ang dami nakatusok. Yan yata ano ng malaki gulong. Malaki ng Yan. gulong. Malapad eh. Dahil mo makukuha ng ano. So ito, ano, kuha tayo yan. Yan. So ito yung glue guys. Tapos ipapasok natin dun sa butas. Sige. Para malagyan ng glue. Yan. Para mas, ano, pan muna natin. Tapos ito ipapasok natin.
Ah, ang hirap. Yun. Tapos hilahin daw na mabilis. Dapat hindi sagad kasi pag sinagad mo yan, papasok din to, may iwan sa loob. So dapat meron siyang may iwan dito sa labas. Tapos hilahin mo daw na malakas. Yun. Hindi yan na malakas. Ito yung nabunot. What the fuck? Tangin na yun. Kagawan. Epic fail, man. Ba't ganun? Tangin na yan. So, yun. Paprena mo lang. Masaya mo na agad yun. Tapos, ano? May cutter ka? Wala. Wala. So, eto guys, puputulin to. So, kailangan natin ng cutter. Yan. So, nanghiram kami cutter dito. Puputulin na to. Yan. Palim. Yun. Ganda. Tapos, isa pa. Pa ako. So, yan guys. Okay na. Dalawa na natin. Tapos, ang gagawin na natin is maghanap kami ng vulcanizing shop or kaya kahit saan na gasolina dito. Meron kaya doon? Malayo ba? Malapit lang. So yan guys, punta kami ngayon sa Alpha Mart. Let's go. So dumumi na yung kamay ko, tignan yung nakuha namin guys. Isang tornilyo, isang pakong mahaba. So nagpahangin na ako dito sa motor shop. So sana tumagal hanggang mamaya. So yun, babiyahin na ulit kami. Ganda guys, oh. Lakas ng hangin. Ganda, oh. Ganda ng kapaligiran. Sheesh. Sarap gumala, sarap mag-rides. Ayun o, yung kabundukan, yung maganda kalsada, yung magandang langit. Woo! Sarap magmotor guys. Gravity. So first time ko pala makakadaan dito sa Bungabon na ruta. So medyo makakapapa ako dito. Ngayon ko lang talaga ito nakita, oh. Sa Laur maganda rin yung yung daan. Yun yung sa kabilang daan, no. Pati sa Pantabangan doon pa mas abante pa tayo, pero dito ito yung Bungabon. So ganito pala yung itsura, ang ganda. Grabe. Last na ng hangin, parang pasalubong tayo sa hangin kaya medyo pigil yung takbo natin. Kaya medyo alalay lang din ako para iwas aberya. Ganda guys. Ganda dito. Palapit tayo ng palapit sa kabundukan. Tapos maya panigurado aakyat tayo. Tignan natin. Ganda dito. Ang presko. Yung simoy ng hangin, grabe, sariwang sariwa. Nag-finger heart sa atin yung bata. Yes. Na time check muna tayo, it's 9:35 AM. Yan. Sana hindi umuulan sa taas, no? Sa dadaanan natin kasi medyo pagi doon sa bandang 'yon. So, pili ko di naman tayo doon dadaan. Ganda nung dito, grabe. Puro pauhon na 'to. So, let's go. Ito isang liko. Baling-baling liko.
Ayan, tapos may mga may mga sign na dito na ano, paliko-liko daw yung daan. So talagang mag-iingat tayo dito. Kung mapapansin nyo sa map ng sa Google Map, yung Bungabon, itong area na to is talagang napakadaming zigzag. Ayan, tulad nito. O, di ba? Grabe yung daan, di ba? O. Picture muna tayo dito, oh. I love Bungabon, so picture muna tayo dyan. So, tignan yung daan, guys. Parang bituko ng manok. Parang isaw. Di ba? Grabe. So, dito, magdahan-dahan daw tayo. Alin? Yung zigzag, oh. Pakita tayo ng bundok, eh. So, pag nandito ka, guys, mararamdaman nyo yung lumalamig-lamig na yung simoy ng hangin. So, yan, grabe yung kapaligiran, oh. Sheesh! Grabe yung paliko. Baling-bali. Wow. Gravity. Parang sa naalala ko yung parang gantong daan sa Dipakulaw. Sa taas din ng bundok, ganto rin, zigzag din. Pababa ng Dinadyawan. Grabe yung rock formations dito, talagang solid. Yan. Mataas na yung elevation natin. So nararamdaman ko lumalamig na yung ihip ng hangin. Grabe, ganda ng daan. Ganda. Tapos pag tumingin ka sa gilid mo, bundok, oh. Wow! Ang ganda, paliko-liko. Tapos ang kinaganda kasi, maganda rin yung daan. Di ba? Hindi ka tulad dun sa Dalton Pass. Grabe paliko, tapos malubak. So dito talaga, guys, maganda. So kung konti lang yung kumukuha ng ruta na to kasi yun nga, sobrang zigzag. Pero maganda pala dito, no? So kung pupunta kayo Baler, pwede rin kayo dito dumaan. May choice kayo, Pantabangan or dito sa Bungabon. Kung galing kayo south, yan. Wow! Ganda! Oh. Parang masarap mag-picture dito, babe, ah. No? Picture tayo ulit. Nasa labi na kami. Barangay siguro to dito sa Bungabon. Tapos, may Labi River daw. Ayan. Kaso parang konti ng tubig. Sana doon sa pumuntahan natin, wala pa rin tubig, no? Sana meron konti lang. Yan, so palusong tayo sa may tulay ng Labi. Nung konti. Wow, ganda. Sheesh. Grabe. Grabe dito. Oo. Grabe dito, ang ganda. Picture tayo dito, ang ganda. Sa magandang spot. Walang tubig. Wow, ang ganda. Ganda nga, picture mo. Picture mo, ikaw, ano gusto mo?
Ha? Eh, paano naman yung tubig? Grabe, ang ganda dito. Dito kami ngayon guys sa Lobby Bridge. Lobby River. Gilid ka ah. Baka may damaan eh. Ganda ng bundok ko. Hindi, ewan ko. Hindi ko alam saan tayo dalhin ni Google Map. Parang gusto mong palipad ng drone. Saglit. Hindi naman hindi mahangin yun. Wait lang. Palipad ako ng drone. Grabe guys, ganda dito. Yan yung pinaghintuan namin. Diba? Tapos yun yung bundok oh, solid. Tapos yan, food trip ang mga itik. Yan. Kain muna kami. Ayan, ang almusal namin ay yan. Tusino. Itlog na pula. Tsaka itlog na pula, meron rin Meron boiled egg. nilaga. Tapos yan. Kanin. Right. Ganda dito, grabe. Yo, guys. Ganda. Kami ng Lobby Bridge or Lobby River. So, diretso na kami dito. So, tuloy na namin to hanggang Pero syempre, pag may magandang view pa rin, hinto pa rin kami para mag-picture. Minsan na madaan dito eh. Kasi kadalasan, pantabangan ng nadadaanan lalo pag papuntang yan, Dipakulaw, Baler, yan. So, dito minsan lang tayo madaan, kaya sulitin na natin yung magandang view. Ganda. Oh, di ba? Ayan yung makikita niyo mga idol. Tapos, ang ganda rin ng daan. Yun ang kinaganda dito sa buong hapon. Sobrang sigsag lang talaga kung nakita niyo naman yung mga dinaanan namin. Ha? Kagi, apaganda. Tangina, ang ganda. Ay, yung araya to. Ganda, no? Parang tayo, tok-tok ng mundo. Oh, ito na, aurora na. Bungabon yan eh. Picture lang tayo. Picture, Aurora Province. Alin? Yan, so guys. Maria Aurora na tayo. Dahan-dahan na, baka may dumadaan. Sheesh. Tapos ganda yung view. Gravity. Uy, kita na yung dagat doon oh. Dagat na ba yun? Oo, dagat. Dagat na ba yun? Oo nga. Yan, yung bundok. Oo, Pantabangan dama tayo ni. Parang dagat eh, no? Kaking ganda.
Tara, picture tayo dito. Gagi, wala nang pupulot sa'yo dyan. Tara. Yan guys, dito kami sa Maria Aurora. Shish, tapos ito, bangin, no? Ganda doon guys, oh. Dagat na atay nandun. Oh, ba't may nano, para... Dito naman tayo, oh. At yan, so ano tayo, diretso na tayo. At ang check natin yung ano natin, map. "15 minutes na lang tayo, 8.4 kilometers. Grabe, ang ganda talaga dito. Ayan na ata. Parang doon tayo, eh, oh. Wow! Sheesh, ganda. Tapos dito, sa gilid lang, oh, may falls na rin, eh, oh. Oh. Di ba? Ang lupit. Tapos doon tayo. Tapos grabe, ganda ng kabundukan dito. Green na green. Daming puno. Yan. Yan, may signage dito. Nakalagay. Ayan, Villa Aurora. So pag nakita nyo to guys, dito yung daan. Villa Aurora Ecotourism Area. So yung daanan niya dito is, ano, rough road pa. Yan. So, pupunta na kami dito sa papasok na. Uy, may mga ano rin, sasakyan. Ito na yun. Dito ba yun? Dito daw. Hindi pa naman, doon pa tayo, maglalakad pa. Dito pa. Oh, lalakad pa tayo doon. Malayo pa. Tara. Diyan. Parking. O, dyan pala entrance yung akit ka ba? Oo nga, akin nga doon. Hindi, dito lang. Lalakad tayo. Ayo, o, dyan tayo sa bridge. So yan, dito na kami. Ayan yung hanging bridge. So, let's go. Okay naman yung parking nila dito. Sementado. Ganda. Let's go. So, dito tayo sa entrada. So yung pinaka-entrada nila is hanging bridge. Ito yung paligid guys. Kung bakit naka-hanging bridge, syempre merong ano sa ilalim, ilog, running water yan. Yung lagasgas ng ilog. Diba? Ganda. Ito ang nature trip. Nature trip, di ba? Tapos from there sa pinaka-entrada nitong ecotourism park nila is maglalakad ka ng mga ilang minutes. Siguro 10 to 15 minutes bago makapunta dun sa cottage. So by the way, kaya ako nag-iisa ngayon kasi kanina pa talaga kami nandito. Kaso yung record ko is mali. So mali yung record ko.
naka-slow mo. So, di ba pwede i-edit na ito times or ipa-fast forward ko kasi papangit yung quality. So, from cottage namin, sumunta ako ulit dito sa entrance kasi bumili din ako ng tubig. Yan, nakalimutan ko kasi magdala ng tubig. Sinadyan ko na yung tumbler ko kaso nakalimutan ko pa. Dami rin kasi namin dala, dami namin bit-bit. Yan, so kanina may kasama kaming tour guide. So ang bayad sa tour guide is 100 pesos per hour, maximum of 5 person per group. So kahit basta every hour 100. Pero kung gusto nyo is magpahatid lang, pwede naman. Ihatid lang kayo dun sa may cottage or sa may paliguan, sa mga ilog, sa may ilog, sa pwesto nyo na napili. Then 200 pesos lang. So paghatid sa inyo, alis na siya. So ganun lang, 200 pesos yun. Mas kayo na bahala sa pabalik. Ganun. So ito yung daanan guys. Kinaganda dito, sementado. Yan. Tapos ganito yung paligid mo. Yan. Baga nasa paanan ka ng bundok, nasa pinakagilid ka. Yan. Tapos ang entrance fee is 30 pesos per head. Then environmental fee per head is 20 pesos. Yan. Tapos sa park ng motor is 10 pesos lang ata kasi dalawang motor kami, 20 pesos lang yung hiningi. So bale, ang binayaran lang namin dito for 4 persons is 220 kasama ng parking. So not bad, di ba? Mura. So ganito kaganda naman yung pupuntahan nyo. Talagang nature trip. Yan o. Nature trip. Yan. So nakikita nyo yung bundok na yan. Yan. Nandun pa yung pinaka-cottage. So talagang lalakarin nyo. 10 to 15 minutes depende so kung gaano kayo kabilis maglakad. Sa baba nyo yan. Okay. So possible kung tag-ulan is malakas yung tubig dyan or mataas yung tubig. Kasi ito yung lalakaran nyo. Yan. So parang lumalabas kung per head lang kayo, kung grupo kayo, tropa, ang gagastusin nyo lang is 50 pesos per head. So makapunta na kayo dito. Hanggang unlimited. Hanggang kung kailan nyo gusto umuwi. So kung gusto nyo ng camping, pwede. Dala kayo ng tent, magdala kayo ng gamit nyo, pagkain nyo yan. Ayos na ayos. So yun, tipid na to, mura na to. Then, meron din naman sa Ari-Sari store doon, kung saan ako nabili to. Yung CR nila is wala silang CR dito. Sa pinaka area dyan. So doon doon ka magsi-CR, pupunta ka pa talaga doon. So, no choice ka, maglalakad ka. Then kung sanay ka naman siguro manggilid-gilid. Diskarte mo na kung ayaw maglakad, nasa sa'yo yan kung paano ka iihi. Or me. Ewan ko. Kaya ang best, ko sa inyo, mapapayo is mag-CR na kayo bago pa kayo pumunta dito sa pwesto nyo, sa pupwesto nyo. Okay? Bumili na kayo ng kailangan nyo bago kayo pumunta doon. Kung ayaw nyo maglakad na medyo malayo. Pero masipag ka maglakad, tulad ko yan. Pwede, di ba? Medyo hinihingal na ako, so wala pa akong kalahati wala pa akong kalahati ng aking nilakad. So dadaan pa ako ulit ng isa pang hanging bridge para makapunta dun sa cottage namin. So yung sa cottage nga pala, ang unang sabi ni Kuya is 500 pesos. Pero ginawa na lang yung 300 sa amin kasi alam mo yun, sabi niya baka umulan, may mag-iihaw kasi kami. So binigyan na lang niya sa amin ng 300. So kinuha namin, sakto kanina umulan. Medyo bumuhos ng konti yung ulan. Yun, sakto. Pasok kami doon sa cottage, doon na kami nag-ihaw. So ang sarap ng inihaw ni Babe Liempo. Actually guys, pag nandito kayo tapos tahimik kayo, hindi kayo nagsasalita, ang maririnig nyo lang ay huni ng ibon, ihip ng hangin na tumatama sa mga puno, mga dahon, lagaslas ng tubig na dumadaloy sa mga ilog. Ayan. Ayan, nature. So pakinggan nyo guys ha, hindi muna ako magsasalita for a minute.
Yan. So tunog lang talaga ng kapaligiran dito yung maririnig mo. Napakatahimik, napaka-peaceful. So kung nature lover ka, tapos hilig mo yung mag-camping, to, marirecommend ko to sa'yo. Tignan nyo yung ano namin, pwesto namin. Ang ganda. Grabe, napakasariwa ng hangin dito. Tignan mo naman yung kapaligiran mo, bundok. Sa kabilang gilid mo, puro halaman. Sa paanan ka ng bundok. Diba? Ihip ng hangin dito, sobrang sariwa. Gaan sa pakiramdam. So, kung gusto nyo medyo makalayo-layo sa magulong syudad, tayo dito, try nyo. Mura pa. Diba? So kung may dala kayong tent, kasi kami may dala kaming tent pero hindi naman na kami tinanong kung magte-tent pitching kami. Pwede daw hindi mag-cottage, diskarte nyo. Pwesto kayo sa inyo gusto. Basta yung babayaran nyo lang is entrance fee at environmental fee. Kung may sasakyan kayo, parking fee. So lahat yun. Kaso nga lang dito guys, ang downside dito is walang signal. So kung may kukontakin ka, kung nag-work from home ka pero gusto mo gumala, punta dito. Hindi advisable unless meron ka connection sa Starlink. Magdadala ka, di ba? Yun, depende pa rin kasi walang signal eh. Ganda ng batis oh. Diba? Tapos nga pala, ito, sabi ni Kuya, meron kasi dito ang ano, ayan oh. Mapapansin nyo, yung mga building, parang bahay-bahayan. So rooms daw yan for family sa mga gustong pumunta dito. Pero hindi pa siya available ngayon. So ang date ngayon is March 7, 2025. So as of now, hindi pa daw available yan. Yan. Pero soon magiging available na yan. Lalagyan na lang daw kasi yan ng mga gamit, mga higaan, ganun, para maparent. So tinanong ko price range, siguro baka daw nasa 1.5 ganun. So depende siguro, iba-iba kasi sa size eh. Meron ganyan, meron ganito, di ba? Tapos check natin kung bakit doon nakaharap. Tignan natin kung bakit yan doon nakaharap, no? So ito, example, nagbukas na to. Tapos pagising mo sa umaga, nasa balcony ka. Yan ang makikita mo. Diba? Ayos. Ayan o. Yan. So siguro lowest 1.5 na dito. Or possible 1.5. So depende, hindi ko talaga sure. Pero sabi by April, baka daw paarentahan na to. So ngayon Friday, weekday, is merong ilan-ilan din na kami nakasabay na turista dito. So tulad yan, may mga abang din. Yan, makita nyo naman kasi may abang siguro lalagyan dyan. Pwede nilalagyan ng cottage or kubo, ganyan. So depende. Marami pang room for development dito. Wow. So tignan nyo naman to guys. Oh. Grabe. Sarap maligo. So yan, ito nga pala yung pangalawang hanging bridge na madadaanan nyo kung sakali pupunta kayo dito. Yan. Tapos dito makapansin nyo yung ilog, kasi may mga malalaking bato. Diba? Nature trip. Tapos guys, ang pinaka talaga dito is yung falls. Mamaya pupuntahan namin. So baka kumain muna ako doon. So from here daw, sabi nung ni Kuya Alberto Martinez, yung tour guide namin kanina, sabi niya from here is 587 steps ata yung pagkakasabi niya, basta 580 plus steps. So wala yung hanging bridge. Tignan nyo guys, gravity. Yan, makapakalinaw ng tubig yan. Ang linaw, ang lamig, ang linis. Ganda. Tapos dun kami. Doon kami nakapwesto. Yan, so konting lakad na lang, nandun na ako sa cottage. So ito yung pangalawa. Then doon is yung falls. Mamaya pupuntahan natin. Papanood nyo rin dito kung gaano kaganda.
So maliligo kami doon. So for now siguro kain muna ako. Para mamaya dire-diretso na. Whew! Yan, so recorded to as of now 13 minutes and 30 seconds. So ganun kalayo yung nilakad ko. Medyo mabilis pa ako maglakad yan kasi malaki yung hakbang ko. Pero yan. Ganda dito, men. Nature trip talaga. Literal. Puro nature ang kasama mo dito. So, tingin ko safe naman dito. Saan sila, Bibo? Right, so nandito na kami sa pwesto namin. Ito. Yan. So, yung cottage namin, ito, Kubo style. So, naka-discount kami kay Sir, 500. So, yung original price niya, so ginawa niyang 300. Tapos ito. So, kahit umulan, safe kami. May tag dito, may silong. Yan. Tapos ito, gamit namin. Yan. So, ito iniihaw nila. Liempo. Sino yung iba naluto na? Si baby yung marinate yan. Kaya lang naman yung nagpapaypay ngayon dito. Tapos, alam nyo, malupit. May baon pa yan na cheese. Ano? Yan, init lang namin yan. Tapos, kasi yung lettuce. Ayun, may lettuce pa. So, parang samgyup lang, di ba? Siyempre, may baon din kaming kanin. Ano yung kanin natin? Soft drinks. Tapos, pagka ang kinaganda din dito, itong pwesto namin, guys. So, ayan, nag-set up ako ng upuan dyan. Tapos, ilog. Napakalinaw ng tubig. Ang linaw, ang lamig, ang linis. Tignan nyo naman. Diba? Tumukha na mababaw yan, ha? Pero unti-unti ka rin dyan. Lalalim. Tapos doon may mga bato malaki. Yan, kung makikita nyo. Kasi nanggagaling tong tubig na to, is dyan. Yan. So, tignan natin yung nanggagaling ng tubig. Ano? So, nanggagaling siya doon. Actually, yung falls, guys, nandun pa. So, 500 steps mahigit pa bago mo mapuntahan yung falls nila dito. So, nakalimutan ko yung mismong tawag sa falls. So, i-recall ko na lang pagka-edit ko itong vlog yan. So, ayan yung agos ng tubig. Oh. Diba? Tapos ito yung daanan papuntang falls. Papunta yan dun. Maya-maya nga ay kumain muna kami at ito ang aming tanghalian. Yan, so sisimulan na namin pumunta sa falls. So dito kami magsisimula, malapit sa cottage namin. Yan, so kasama ko si Noah. So ilang step kaya to? Sabi 500 plus daw eh. So we'll see. Ang sabi kasi dito 15 to 20 minutes mula daw dito sa pwesto namin bago makapunta sa falls. Yan. So ito yung namin. Pero bago yan, tignan nyo to, pagan daw. Oh. Grabe, lagas-gas ng tubig, no? Ganda. Yan, so ito na yung pangatlong bridge. Pangatlong tulay na dadaanan namin. So, dalawang hanging bridge. Kasi ito, solid, oh. Grabe, ang ganda rin pala dito. Ganda rin, oh. Tapos dito. Ganda. May falls din doon, oh. Sarap. Doon ang gagaling sa bundok yung tubig niyan. So yan, diretso na kami dito. Ayun, oh. So yan. Let's go! Kaya nga eh. So di ko alam kung may tao doon sa falls. Pero yan, pupuntahan pa rin namin.
So kanina may nakita kami kasi na pumunta doon. Isang pamilya sila, so tatry namin din pumunta. So dapat kanina pa kaso may mga ginawa pa kasi kami. Yan. Wow. Nature. This is nature. Nature trip. Legit. Medyo matarik yung daanan kung makikita nyo. Pataas talaga siya. Yan. So yun, mabato. So tingnan natin kung worth it ba puntahan yung falls sa gantong kataas na lugar na aakyatin mo, no? Tingnan natin. Whew! Ayos dito. Masarap siguro mag-jogging dito, ano? Pag ito na araw-araw mo, lalakas ka nito tumakbo. Kasi ano? Fish. Simple lang, oh. Diba? Ang ganda. Tapos dito, kung saan humuhulog yung tubig. Diba? Ayos. Daming source ng tubig dito, yung pa isa, oh. Diba? So talagang galing siya sa taas, sa bundok. So yan. So maraming step din daw to eh. Pataas. Woo! So hindi na namin binilang kung talagang 500 plus. Naniniwala na lang tayo sa mga tourist at ano dito. Tour guide. Yan. Woo! So yun, oh. Grabe. Taas. Pagka tumingin ka doon, yung hindi na namin kanina. Grabe guys. Taas. Pupunta ka talaga ng tuktok ng bundok. Tara. Whew. Yan. Pero grabe yung tarik dito talaga. Whew. Good na kami. Grabe. Yan na. Tingin ko konti na ako. Konti na lang, ayoko na. Tapos yung mga bukal pa dito. Yan. Grabe. Pababa, pwede tayo magpagulong, wa. Paslide na tayo dito. Ayun. Meron pa. Yan ba rin ang pulso. Ayan na ba? Hagdan. Uy, ang ganda, gago. Nakatago yung pool. Ito. Hindi, bakal. Doon pa. Hindi, doon pa. Ha? Oo. Basta bagsakan ng tubig, malalim. Nakakatakot, no? Ano, tutuloy tayo? Maiwaga, pipiliin ka sa araw-araw. Grabe. Saan ba yung falls dito? Yung lakas ng tubig, men. Ingat ha. Uy! Gago ito, bakit? Gago na, tingnan mo. Wow! Lakas! Grabe! Grabe! Grabe to guys! Ayun o, tignan nyo! Wow! Grabe! Grabe! Hindi lakas-lakas tubig o! Grabe lakas no? Dito kami guys! Yung hangin, pumapasok din sa ano. Hindi nakapasukan ng tubig. Ayun o. Ish! Ganda! Kaya lang, nakakatakot talaga dito. Parang mahiwaga. Nawa, ano sabi mo? Gagal lang sa akin! Ang sarap! Grabe! Grabe yung falls na to. Ang sabi, hindi naman daw malalim yan. Yan nga lang, malakas lang talaga yung ano. Ano?
Teka, nabakan mo eh. Ayan o. Grabe dito guys, grabe. Ay, ganda. At ang mag-aara pa dito guys, para siyang kuweba. Para siya natatago sa kuweba. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Para sa kuweba o. Oh. Saan yan? Hey. Grabe. Oh. Lakas ng hangin dito. Grabe to, grabe. Grabe. Ganda. Okay, tura yan sa taas, no? Okay, okay. Grabe. Grabe dito. Ang sarap, men. Kaya pabalik na kami. Grabe dito. Woo! Ano? Solid dito, men. Nakakatakot pero enjoy kasi ang ganda. Nakakatakot pero enjoy. Ang ganda kasi, men. Solid. So yan guys, pag galing namin sa Falls ni Noah ay diretso na kami dito sa cottage namin at ako ay handa na maligo. Pero bago yan, syempre, pakita ko muna sa inyo kung gaano kaganda yung paligid dito. Solid! Ayan, sige na lang guys. Guys, tignan nyo kung gaano kalinaw yung tubig dito. Tignan nyo kung gaano kalinaw ah. Tignan nyo kung gaano kalinaw yung tubig dito. Ano, parang wala lang oh. Ano kalinaw? What? Oh. Oh, yun yung tubig. Grabe. Napakalinaw, napakalinis. Napakalamig. Ang lamig ng tubig. Kung nature trip talaga gusto nyo, dito kayo pumunta, grabe. Sulit yung 50 nyo, sabi ko sa inyo. Dalawang tirena po. Uy, lamig. Dito, lamig. At lamig. So ayan dito, nag-relax muna kami ni babe kasi malapit-lapit na rin kami umuwi. Yan, so tamang kwentuhan lang at ayan, enjoy habang nandito pa kami. Ang sarap damhin ng malamig na tubig at pakinggan ang mga lagaslas nito. Sobrang solid ng nature trip namin na to. Right, so uwi na kami.
Grabe, tignan nyo dito guys, nasa ibang bansa na kami napunta. Thank you. Thank you, Maria Aurora. Till next time. Sobrang sulit ng nature trip namin dito. Maganda at talagang nakaka-relax na lugar to sa murang halaga lang ng gastos. Isa na naman to sa dagdag sa aking mga alaala. Sobrang ganda mo, Villa Aurora. Hanggang sa ulitin, panigurado, babalikan kita. Kung nagpaplano kayo dito, ay ituloy nyo na. Sobrang worth it. Marerelax at makaka-reconnect kayo sa nature. At paalala lang, be responsible lang sa ating mga kalat. Pumunta tayo dito ng malinis, kaya umuwi din tayo ng malinis ito. Isang nature trip na naman ang ating natapos. At sana ay nag-enjoy din kayo. Maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa ulitin, ingat palagi, ride safe at God bless. I was on the land too long, singing that same old song.